Bakit nakatakip ang mukha ng mga seraphim? May itinatago ba sila? Ano ang kanilang inililihim? Sabi ng iba, ito daw ay pagpapakita na hindi sila karapat-dapat na humarap sa kaluwalhatian niya. Maaari din na hindi nila dapat agawan ng karangalan siya, ayon naman sa iba. Ibig sabihin ay ayaw nilang makasapo o makaagaw pansin. Pero sabi lang naman ng ibang mga tao yan. Maaaring may ibang dahilan. Maaaring may hiwaga dito. Mapapansin din sa mga paintings na kulay pula ang mga seraphim. Bakit kulay pula ang seraphim sa mga larawan? Sa sining o art, ang mga seraphim ay kulay pula o red dahil sa sila daw ay mga burning ones. Mapapansin din na sinasabi na ang mga seraphim ang pinakamataas ang katungkulan sa mga naglilingkod sa trono sa langit. Totoo ba na ang seraphim ang pinakamataas sa mga naglilingkod kay El Elyon sa Shamim? Ang mga seraphim ang itinuturing ng karamihan na isa sa pinakamataas sa mga heavenly beings dahil sa sila ang pinakamalapit sa trono niya. Ang seraphim ang pinakamataas na heavenly beings ayon sa mga Catholics. Panglima naman ayon sa Judaism. Pero yan ay ayon sa kanilang paniniwala at hindi ayon sa Biblia. Mapapansin na sa Judaism ay pilit na ibinababa ang ibang mga Elohim at Bene Elohim upang huwag isipin ng iba na may ibang Elohim maliban kay El Elyon. Nais nila palabasan na ibang mga Elohim ito o mga lower Elohim. Yan ang dulot ng maling katuroan na monotheism sa mga Jews. Kung susuriin sa Biblia ay mas tama ang mga Catholics kaya lang ay may kulang. Ang kulang sa Catholics ay ang Elohim at Bene Elohim. Isama na rin po natin dito ang Elyon upang magkaroon kayo ng idea sa hierarchy sa kalangitan. Ang Elyon ang pinakamataas sa lahat. Kasunod niya syempre ang mga kapareho niyang Elohim at mga anak niya. Pero pag-usapan natin ang mga heavenly beings sa ilalim ng Elyon. Ang Elohim as a collective body at ang Bene Elohim as sons of Elohim ang pinakamataas sa mga heavenly beings dahil sila ay tinatawag na mga anak at sila ang bumubuo sa Adat Elohim o Congregation of Elohim. Samantalang ang mga seraphim ay mga bantay o guardians at tagapaglingkod lang naman. Kumbaga sa panahon natin ngayon, security guards lang sila ng president. Hindi hamak na mas mataas ang mga senador, mambabatas at mga hukom kaysa sa mga security guards. Maaring seraphim ang kasunod pero hindi natin ganap na tiyak dahil hindi pa tayo tapos sa pag-aaral na ito. Hindi na muna natin tatalakayin dito ang iba pang heavenly beings dahil ang iba ay sa mga susunod pa na kabanata at ang iba naman ay tatalakayin sa pagpapatuloy ng paksa ukol sa mga anghel. Pero may isang dapat na isaalang-alang. Yan ay ang mga cherubim. Una, pareho lang sila malapit sa trono ni Elyon. Pangalawa, pareho sila nagbabantay sa trono ni Elyon. Pangatlo, kung susuriin ay isang uri ng cherubim ang mga seraphim. Kung ihahambing ang Ezekiel, Revelation at Isaiah ay makikita na pareho silang cherubim lahat. Ang mga beings na nakapaligid sa trono ayon sa Ezekiel ay may 4 na pakpak bawat isa at may mukha ng tao, baka, leon at agila. Ang mga beings naman na nakapaligid sa trono ayon sa Revelation ay may 6 na pakpak bawat isa at may mukha din ng tao, baka, leon at agila. Ang mga beings naman na nakapaligid sa trono ayon sa Isaiah ay 6 ang pakpak pero hindi sinabi kung ano ang anyo. Puna, ang Kadosh, 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 o ang pagbigkas ng 3 beses sa Kadosh, ay tinatawag ng mga theologians na Trisagion. Agion is from the Greek for holy which is agios. Malinaw na ang mga cherubim sa Ezekiel ay yun din ang nasa Revelation. Malinaw na ang may 6 na pakpak ay ang mga seraphim. Malaki ang pagkakapareho ng mga heavenly beings sa Ezekiel chapter 10, Revelation chapter 4, at Isaiah chapter 6. Pareho silang 4 na heavenly beings. Pareho ang mga kahawig na mga hayop. Pareho silang heavenly throne guardians.
Kaunti lang ang pagkakaiba nila. Ang Ezekiel lang ay hindi nabanggit ang trisagion pero sa Revelation at Isaiah ay parehong may trisagion. 4 beings ang bilang sa Ezekiel at Revelation, pero walang sinabi kung ilang being sa Isaiah, at kung ano ang kamukha na living being. 4 na pakpak ang sinasabi sa Ezekiel, pero 6 na pakpak pareho sa Revelation at Isaiah. May nagsasabi din na kaya 4 lang na pakpak ang nakita ni Ezekiel ay dahil sila ay lumilipad at malamang ay mabilis ang pagaspas kaya hindi makita ang pangatlong pares ng pakpak na gamit sa paglipad. Kalimutan na ang parang slow motion na pagkampi ng mga anghel sa mga pelikula at animation dahil hindi yun totoo. Parang mga ibon lang yan at mga insekto kapag lumilipad, halos hindi natin makita ang pakpak. Kadalasan ay slow motion ang ipinapakita sa mga videos upang ma-appreciate ang beauty ng wings at flying. Pero in reality ay halos hindi nakikita talaga ang mga pakpak na gamit sa paglipad, lalo na kung hovering o lumulutang sa ere na nakasteady, gaya ng mga hummingbirds kapag kumukuha ng mga nectar mula sa mga bulaklak. Malaki ang posibilidad na pareho lang ang mga heavenly beings na ito. Kaya ibig sabihin ay halos pareho lang ang mga beings na tinutukoy. Silang lahat ay iba-ibang uri ng cherubim pero lahat sila ay cherubim. Pero hindi maaari na lahat sila ay seraphim. Malalaman natin sa susunod kung bakit. Matatandaan sa mga nakaraan nating pagtalakay na ang mga cherubim ay may iba-ibang uri at anyo. May anyong baka, may leon, may agila, may tao, pero may kulang na isang uri ng nilalang pa. Ano kaya ang nilalang na ito? Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.